Good day mga ka-idol! Double header Wednesday update. Sa first game naglaro ang Northport Batangbiyer kontra sa Converge Fiber Xers sa score na 111-95. Nanalo ang Northport Batangbiyer at naging best player of the game ang kanilang import na si Binky Jewis, na kung saan kumana ito ng 39 big points, 21 big rebounds at 6 assists na para pangunahan ang Northport Batangbiyer sa kanilang ratsada kontra sa Converge Fiber Xers. Ito rin ang debut game ng import ng Converge Fiber Xers na si Jamal Wilson, na maganda naman ang pinakita. Sa kartada nga ngayon ng Northport Batangbiyer na 4 wins and 2 losses ay hindi malayong makuha nila ang magandang nilang conference ngayong taon. Kaya naman inaasahan mas lalo pang lalakas ang Northport Batangbiyer sa mga susunod na laban nito sa Biyernes, na kung saan makakalaban nga nila ang San Miguel Vermen. Samantala sa second game naglaro ang Magnolia Pambansang Manok Templados kontra sa Blackwater Bossing sa score na 105-84. Nanalo ang Magnolia Pambansang Manok Templados at nanguna nga at naging best player of the game ay si Tyler Bay, na kumana ng 26 big points, 22 big rebounds at 3 assists. Ang kartada nga ngayon ng Magnolia Pambansang Manok Templados ay 6 wins and 0 loss. Kaya naman inaasahan sa pagbabalik ni Calvin Abueva sa Magnolia ay mas lalo pang lalakas ang Magnolia paghahanda ito sa paparating na playoffs. Alam naman natin pagdating sa playoffs ay nangangamote ang Magnolia Pambansang Manok Templados, kaya hopefully this time ay kumpleto na ang Magnolia at pawang mga healthy sila at wala sana daw injury para makuha na nila ang matagal nang makamit or kinakamit na kampyonato sa paparating o sa kasalukuyang Commissioner's Cup. Samantala, isang pasabog ang nilabas ni Idol Snow Badwa, isang batikang manunulat. Ayon nga mismo sa kanya, isang prodigal son gustong magbalik sa kanyang kupunan, na kung saan humihingi nga ito ng mas malaking sahod. At ito nga, ayon sa ating insider, ang tinutukoy ni Idol Snow Badwa ay si Mikey Williams. Kamakailan lang, matatandaan nyo na si Mikey Williams pinadalhan ng kontrata or terminated contract ng Tropang Giga Management dahil nga sa hindi nito pagbabalik sa Pilipinas at i-honor ang kanyang kontrata or existing contract. Kaya naman siya pinadalhan ng Tropang Giga ng termination contract. Ang termination contract ay hindi siya makakatanggap ng buwan ng sahod at malaki ang posibilidad na iban na rin ito sa FIBA at hindi na makapaglaro sa iba't ibang liga na under sa FIBA. Kaya naman, ayon mismo sa ating insider, ay malaki ang posibilidad na humihingi na ito ng paumanhin ngayon sa management ng Tropang Giga at magbalik loob sa management ng Tropang Giga. Isa rin ito sa malaking posibilidad na malaking pag-asa ng Tropang Giga kung sakaling magbalik man si Mikey Williams sa Tropang Giga, ay baka makarecover sila at baka makuha pa nila or makapasok sila sa playoffs or sa finals. Kaya naman inaasahan kung sakaling ang negotiation ngayon ng Tropang Giga at ni Mikey Williams ay sundo, ay malaki ang posibilidad na anytime ay lilipad na si Mikey Williams sa Pilipinas para maglaro sa Tropang Giga, or else merong plano ang management na Tropang Giga na i-trade ito at kunin si Robert Bolick Jr. Kaya kaabang-abang ang mga moves na gagawin ng management ng Tropang Giga ni Jojo Lastimosa at ni Chat Reyes. Kaya anytime ang ating mga trade rumors ay malaking posibilidad na mangyari kung magkakasundo ang management ni Mikey Williams at ng Tropang Giga. Ano sa tingin nyo? Dapat pa bang pabalikin itong si Mikey Williams at bigyan ng panibagong chance, or i-buy out na neto ang kontrata? Rather, iba na ito sa PBA. Samantala, ayon nga sa ating insider, ang management ng Rain or Shine Elasto Painters, malaki ang problema ngayon sa kanilang big man rookie na si Kate Dato at si Coach Yeng Yao. Unang game or first game lang ito naglaro
sa Commissioner's Cup at ang mga sumunod na game ay hindi na nga naglaro si Keith Dato dahil meron iniindang injury. Ang problema lang, ayon mismo kay Coach Yeng Yao, maganda ang ipinapakita nito sa practice or sa ensayo, pero pagdating sa regular game ay nagkakaroon ito ng injury na hindi nila alam kung ano ang injury na yon. Kaya naman malaki ang posibilidad, ayon nga sa ating insider, na si Keith Dato ay humihingi or nagre-request ng trade. Kaya naman naghahanap daw ito ng panibagong kupunan na posibleng paglaruan dahil hindi gusto nitong maglaro sa Rain or Shine Elasto Painters. Malaki rin ang tsansa kung sakali mang hindi niya gustong maglaro sa Rain or Shine Elasto Painters. Saan naman ang destinasyon na patungo ni Keith Dato? Alam natin na si Coach Yeng Yao ayaw na ayaw niya ang pasaway na player. Kaya naman kung sakali mang hindi nagugustuhan rin ni Coach Yeng Yao si Keith Dato, ay malaki ang posibilidad na ang destinasyon pupuntahan ni Keith Dato ay ang SMB, na kung saan badly needed na ng isang big man. Ang tanong, sino naman ang pakakawalan ng SMB papunta sa Rain or Shine kapalit ni Keith Dato? Yan ang ating aalamin sa mga susunod na araw. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kasi Anthony Laquialon, Kagawad sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Rocky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, John David Gulapa, Ronald Bersubidad, Dennis Lagdaan, happy birthday sir, at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pagsuporta.